paano ba makakapagpahinga sa problema? How can we rest from our problems? Kasi minsan, papahinga ka sa iyong problema. Ang hirap. Habang meron kang problema, tuliro ka. Tingnan niyo po, pag may problema ka, subukan mong matulog. Hindi ka makakatulog ng mabuti. Minsan nga, mababangungot ka pa. Natutulog ka na, napapaniginipan mo pa yung iyong problema. Amen? At pagkagising mo, pagod na pagod ka. Ang sakit-sakit ng iyong katawan. That is what we call fatigue. Kung paano mo iniwan yung problema, natulog ka, nandun pa rin yung problema. Yung iba, para makapagpahinga daw, manonood ng TV, manonood sa internet, manonood ng sine. Pero pag meron kang problema at nanonood ka, hindi ka makapag-focus dun sa iyong pinapanood. Hindi ka makapag-enjoy. Tumatakbo yung iyong isip dun sa iyong problema. Iniwan mo yung problema, pagkatapos mong manood, nandun pa rin. Kaya ano yung ginagawa ng iba? Nilulunod yung kanilang isip sa alak, sa bisyo, sa drugs. Yan yung ginagawa ng iba. Para saan? Para makalimutan yung problema. Nilulunod yung kanilang damdamin, yung kanilang alaala. Para hindi nila maisip, para hindi nila maalaala. Pero, pagkatapos mong uminom, maghihimasmas ka. Mas malaki pa yung iyong problema. Dahil may problema ka na, masakit pa yung ulo mo. Nagkakasakit pa yung katawan mo dahil sa pag-aabuso mo sa sarili mo. Kaya yung iba, para malibang, ano pa yung ginagawa? Sugal. Kaya lang pag natalo sa sugal, mas malaking problema. Paano ba makapagpahinga sa ating mga problema? Binibigyan tayo ng payo ng ating Panginoon. Dalawa lang pong bagay. Una, ang sinabi ng ating Panginoon, lumayo kayo. Let us go away by ourselves to a silent place, to a peaceful place. Habang ikaw ay nakababad sa iyong problema, hindi ka matatahimik, hindi ka mapapayapa, hindi ka mapapahinga. We must learn to separate ourselves from our problems and find our quiet place and find our peaceful, silent place. Kaya napakahalaga po, no? Kahit isang oras lang sa linggo, pumasok ka sa simbahan. The church should be our quiet place. Dapat tahimik. Kasi ito yung panahon mo para nilalayo mo muna yung iyong sarili para buuin mo ang iyong sarili. Pag ikaw kasi ay humaharap sa mga problema, di ba? Parang ikaw ay kakawatak-watak. When problems hit us, they break us. But how can you pick your broken self? You need to focus. And how can you focus? You need silence. Kailangan mong katahimikan. At hindi ka matatahimik habang nandun ka sa gulo ng iyong problema, habang nandun ka sa gulo ng iyong trabaho, habang nandun kayo dun sa gulo at hindi pagkakaintindihan sa pamilya. It's okay to go away sometimes. Yan yung pagkakamali po minsan ng mga nag-aaway na mag-asawa. Pag hindi magkaintindihan ang mag-asawa, dapat alam nila kung kailan sila dapat hihinto muna. Pag talagang hindi mag-move forward yung kanilang argument, yung kanilang pag-uusap, they should learn to stop and say, palamig muna tayo. Iwalay muna tayo. Pag malamig na yung ulo natin, pag medyo tahimik na yung puso natin, damdamin natin, doon tayo magbalik at mag-usap. Matuto po kayo na respetuhin nyo yung damdamin, nararamdaman ng mga partner nyo, ng mga asawa nyo. Yung mga iba kasi hindi Gusto nila, hindi. Huwag tayong aalis dito hanggang hindi masusolusyonan nito, hanggang hindi natin pag-usapan ito. Sometimes, you have to give up and go away and separate yourselves in order to solve your problems. Hiwalay muna kayo. Pahinga muna kayo. Kahit nga po nung ako'y nagtatrabaho, isa po sa palagi kong ginagawa.
ayaw ko nagdadala ng trabaho sa bahay. Bakit? Para mahiwalay mo yung pagod sa pahinga. 8 hours ka nang nagpapagod, uuwi mo pa sa bahay. Pahinga mo na lang, gagawin mo pang trabaho, gagawin mo pang stress. Alam niyo po, sa ibang bansa, bawal na bawal tawagin yung mga empleyado ng mga boss. Pag tinawag ng kumpanya yung empleyado sa bahay habang nagpapahinga, pwede po nilang kasuhan, pwede po nilang demanda yung kumpanya, yung kanilang mga manager, yung kanilang boss. Bakit? Because they have to respect the peace, the rest of the employee. Paano ka makakapagpahinga kung nakababad ka pa rin dun sa iyong problema, sa iyong trabaho, sa iyong ginagawa? Alam ng Panginoon yun. Nakita niya ang kanyang mga apostol, pagod na pagod, ginawa naman nila yung the best nila, ginawa nila yung mission nila. Kaya ano sabi ng Panginoon? Tara, lumayo tayo muna dito sa tahimik na lugar para makapagpahinga kayo. You can never rest from your problems if you are immersed in your problems, in your work. Remember that. Learn to go away sometimes. Pero hindi naman ibig sabihin, umalis ka, forever kang umalis. Bakit umalis ka? Kasi gusto mo lang tumahimik. Kasi gusto mo lang magpahinga. At pag okay ka na, bumalik ka. Ano pang sinabi ng ating Panginoon? Para makapagpahinga ng kakaunti. Yun lang po yung kailangan natin eh. Kaunti lang. Kaya kung kailangan ng asawa mo ng kakaunting pahinga, bayaan mo. Kung kailangan ng kakaunting pahinga ng mga nagtatrabaho, bayaan mo. We need that little rest and silence to be strengthened once again. Kakaunti lang, hindi mo pa maibigay, bigay mo naman. Pero pangalawa, para makapagpahinga po tayo sa ating mga problema, kailangan paubaya din natin yung ating trabaho, yung ating problema sa Panginoon. Where we stop, the Lord continues. Tandaan niyo po yan. Kung hanggang saan lang yung iyong kaya, pagkatapos nun, ialay mo, paubaya mo kay Jesus, siya na ang magtutuloy nun. Yan po yung narinig din natin sa ating ebanghelyo. Magpapahinga sana sila, sinama sila ng Panginoon sa isang tahimik na lugar, pero nalaman daw, narinig ng mga tao, dagsa sila, nagunahan sila. Naghihintay na yung trabaho sa kanila doon. Pero napansin niyo po, ito, tingnan niyo to. Hindi sila pinagtrabaho ng Panginoon. Nung nakita daw ng Panginoon ang napakaraming tao na kailangan bigyan ng pansin, na kailangan lapitan, na kailangan tulungan, sinong nagtrabaho? Yung mga apostol na pagod? Hindi. Siya mismo. Bumaba siya sa bangka at tinuruan daw niya ang mga tao. Bakit ba napapagod tayo minsan sa problema? Kasi ginagawa natin, niyayakap natin lahat. Tayo lang. Hindi mo naman kailangan harapin lahat ng problema mong mag-isa. Kung hanggang saan lang yung kaya mo. At pag hindi mo na kaya, ang Panginoon kaya niya. Siya naman. Learn to give up some of your burdens and problems to the Lord. Where you stop, the Lord continues. Pag umaga, anong kailangan po nating gawin? Magpasalamat tayo. Yan ang magandang dasal. Pag-uumpisa ng araw. Pero pag tapos na ang araw, paggabi, anong kailangan nating gawin? Magtiwala. Magtiwala ka sa Diyos. Na yung iyong ginawa, ito'y babasbasan niya at dadagdagan pa niya. Remember that. In the morning, be grateful. But in the evening, be faithful. Faithfulness. Puno ng pagtitiwala sa Diyos. Yung kasabihan nga, di ba? Do your best and God will do the rest. Mapapaubaya mo lang sa Diyos kung may tiwala ka sa Diyos. Pero kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi mo papaubaya sa Diyos,
Kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, palagi kang pagod, palagi kang tuliro, palaging mabigat ang buhay mo. Alam po ng Panginoon, kailangan nating magpahinga.